Kapapasok lamang po ng balita, mainit-init pa, cleared na po si Senator De Lima sa natitirang kasong isinampa laban sa kanya. Kung maaalala po natin, 3 kaso po ang isinampa laban sa kanya at yung 2 po ay nauna nang na-dismiss at nanalo po si Senator De Lima doon at sa natitirang isa, ngayong pong araw na ito, ipinanalo ulit ni Senator De Lima. So, ibig sabihin, wala na po siyang kasong kinakaharap, cleared at inosente po si Senator De Lima mula pa lamang po sa umpisa. Sa madaling salita, maaari nating sabihin na yung mga kasong isinampa sa kanya ay gawa-gawa lamang o kasinungalingan. At this point of time, maaari ba nating sabihin na pahiya ang mga DDS, lalong-lalo na yung mga naniwala sa kasinungalingang ibinintang kay Senator De Lima? Maaari ba nating sabihin na hindi sila gumamit ng kokote dahil naniwala sila? Pinagtawanan nila si Senator De Lima, kinutya nila, at talagang namang binastos ang pagkatao at pagkababae ni Senator De Lima dahil napaniwala sila ng mga kasinungalingang ibinintang kay Senator De Lima. Maaari ba nating sabihin na pahiya ang mga DDS? Nasaan na yung mga DDS na kinutya at talagang binastos si Senator De Lima sa social media? Yung mga DDS, yung mga troll, yung mga vloggers na nagkalat ng fake news para sirain ang pagkatao ni Senator De Lima. Nasaan na kayo? Yung mga gumawa ng fake news na si Senator De Lima daw ay kumakanta sa loob ng bilibid kahit yun naman ay sa opisina ng DOJ. Yung mga gumawa ng peking video ni Senator De Lima, nasaan na kayo? Kung hindi man kayo mahiya, sana wag sumapit sa inyo ang karma. Sa inyong lahat na natuwa dahil nakulong ang isang inosenteng tao. At this point of time, napatunayan natin kung sino ang totoong sinungaling at kung sino ang masamang tao. At napatunayan natin na si Senator De Lima ay inosente. At huwag na huwag niyong sasabihin sa amin mga DDS na kaya nanalo sa mga kaso si Senator De Lima ay dahil iba na ang Pangulo ngayon. Yan ay isang malaking kasinungalingan na naman. Dahil unang-una, hindi nakikialam sa proseso ng batas ang Pangulo. Pangalawa, si Senator De Lima at si PBBM ay hindi magkaalyado. Sa katunayan, rival pa sila, magkalaban sila noong eleksyon. Pangatlo, isa sa 3 kaso ni Senator De Lima ay mismo na-dismiss noong administrasyon nyo, mga DDS. Noong mismong panahon nyo, isang kaso ni Senator De Lima na ipanalo niya. Kahit panahon nyo, pinahiya niya kayo at pinatunayan niya na inosente siya sa isa sa 3 kasong isinampa nyo sa kanya. And then eventually, yung pangalawang kaso na dismissed, and then eventually, cleared na siya sa huli at pangatlong kasong gawa-gawa nyo lamang para siraan si Senator De Lima. So kung kayo'y meron pang konsensya, at kung kayo'y tao pa, sana makaramdam kayo ng hiya. Pero kung hindi at natutuwa kayo dahil napakulong nyo si Senator De Lima kahit inosente sa loob ng 6 or mahigit na 6 na taon, isa lang ang masasabi ko sa inyo, sana wag dumapo sa inyo ang karma. Sana wag nyong sapitin or wag sapitin ng mga kamag-anak nyo ang nangyari kay Senator De Lima. Pero nevertheless, pinahiya kayo ni Senator De Lima. Pinatunayan niya na kasinungalingan ang mga bintang nyo sa kanya at pinatunayan niya na siya ay inosente. Mga kababayan, sana po magsilbing aral sa atin ito na huwag tayong basta-basta maniwala sa mga bintang sa isang tao, lalo-lalo na kung wala pang court decision. Kasi sa totoo lang, nung panahon ng eleksyon, marami po kami nakadebate at nakaaway ng mga DDS na sinasabi, guilty na raw si Senator De Lima. Nung pinapaliwanag namin na hindi siya guilty kasi wala pang conviction, ang dahilan nila, bakit nakakulong? Bakit nasa loob kung hindi guilty? Ganon po kasabaw ang pangunawa nila. Ganon po kakitid ang pangunawa nila sa mga cases ng Senator De Lima. Ang akala nila, porkit nakakulong, guilty na. Ang hindi nila naiintindihan, kaya nakukulong kasi non-bailable ang mga kaso. Hindi pwedeng makalaya ng pansamantala habang dinidinig ang kaso. Ang katotohanan po, si Senator De Lima po ay inosente at kahit matagal, tsinaga niya itong patunayan sa korte.
at yon ang hindi nagawa ng mga DDS at ng kanilang mga sinusuportahan sa loob ng mahabang panahon. Ngayon po natin napatunayan na kahit mahirap, kahit masalimuot, ang katotohanan pa rin ang mangingibabaw at ang mananalo. Maraming salamat sa panonood mga kababayan. Sana po maging matalino na tayo, lalong-lalo na sa dadating na 2025 midterm election at sa 2028 national election. Sana po makapag-comment kayo at nang magkaroon tayo ng discussion anong masasabi niyo sa balitang ito. At huwag niyo kalimutang i-like ang video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.